The Boss Husband. Credit to the author. 181 hanggang 85. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang matapos ang pelikula, binuksan ang mga ilaw sa teatro, at ang mga manunood ay lumabas sa sinehan ng napakarami. Lumingon si Justin upang tingnan si Marian, at napansin na naubos na niya ang balde ng popcorn, walang natitira kahit isa. Hindi niya maiwasang matawa at sabihin, mas malaki ang gana mo kaysa sa inaakala ko. Alam ni Marian kung ano ang tinutukoy niya, natapos niya ito nang hindi sinasadya, kaya't ipinaliwanag niya nang namumula ang pisngi, dahil ayaw mong kumain, ginawa ko ito para walang masayang na pagkain. Sinong may sabing ayaw kong kumain? Iniwan ko lang para sayo, hindi pa ako kumakain. Sabi ni Justin. Magdi-dinner na tayo. Tanong ni Marian na may positibong saloobin. Oo, anong gusto mong kainin? Kumurap si Marian, pagkatapos ay mahinang sinabi, paano ang mga cake? Daing ni Justin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay tapat na nakakagulat na ang kanyang asawa ay mahilig kumain ng glutinous rice balls, ngunit siya ay nagustuhan pa rin ang pagkakaroon ng mga cake para sa hapunan tulad ng isang batang babae. Nakita ni Marian na tila hindi sumasang-ayon si Justin, at nadama na ang kanyang mungkahi na buong tapang niyang iminungkahi ay hindi maaaprobahan. Feeling rather dejected, she said, I'm just casually suggesting, we can have rice or whatever. Cake tayo nun, naalala ko may Starbucks sa tapat ng sinehan. Bagamat isa itong ordinaryong chain coffee shop, harapin na lang natin. Sa tingin ko, malamang hindi ka pa kumain doon dati. Si Maria na medyo nanlumo kanina ay agad na nagningning ang mga mata. Pigilang saya sa loob, casual siyang tumango. Bilang ang pinaka-ordinaryong chain ng kape sa mundo, ang Starbucks ay talagang pinili ng mga tao, ngunit sa Zeneca, maraming tao ang itinuturing na mataas ang uri, na isang kakaibang kababalaghan. Si Marian ay nagsaliksik ng maraming sikat na brand tulad ng Starbucks noong nakaraan, ngunit dahil sa kanyang pagkakakilanlan, hindi pa siya nakakapunta sa isa. Sa makatuwid, nang iminungkahi ni Justin na pumunta sila sa Starbucks, tumango siya bilang kontento. Lumabas ang dalawa sa sinehan, at habang umiihip ang malamig na hangin, tumungo sila sa Starbucks outlet sa tapat mismo. Si Marian ay nakasuot ng isang nakaistilong working suit, ang kanyang buhok ay nakalugay, at ito ay umindayog sa hangin. Ang kanyang nakakapanghinang kagandahan at malamig na mukha ay umaakit ng mga titig sa sandaling siya ay nagpakita sa publiko. Ang ganoong atensyon ay isang bagay na naranasan ni Marian mula pagkabata, ngunit si Justin na nasa tabi niya ay hindi komportable dito. Kung tutuusin, wala siyang pinagkaiba, isang mabangis na hayop na nagpoprotekta sa huli nito ng maraming tao ang tumingin sa kanyang babae, ito ay isang malungkot na pangyayari. Ngunit hindi ito maaaring makatulong. Naramdaman ni Justin na kung lumakad siya sa mga lansangan kasama sina Talia, Melinda, o ang iba pa, may mga taong gustong tumingin kay Talia, at mga taong gustong tumingin kay Melinda. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang alindog, at mga dilag na umaayon sa panlasa ng maraming tao. Gayunpaman, kung si Marian ay lumakad sa gitna nila, ang lahat ay mapapatingin kay Marian. Hindi ito nangangahulugan na si Talia at ang iba pa ay hindi maganda, ngunit ang mga taong tulad ni Marian ay likas na may napakalaking presensya. Ang downtown ng Stonegate ay isang magandang koleksyon ng mga maliliwanag na ilaw ng mga neon signboard sa kalye at ang mga headlight ng mga sasakyan. Ang pagmamadali sa mga kalye ay ganap na naiiba sa kung ano ang nakasanayan ni Marian, ito ay dahil hindi siya umaalis sa lugar na mag-isa. May kasama siya. Bigla, habang tumatawid sila sa kalsada, naramdaman ni Marian ang isang nakakapasong mainit na kamay na humawak sa kanya. Ito ay magaspang, malaki, mainit, at matigas, na naging dahilan upang bumilis ang tibok ng puso ni Marian. Paglingon niya kay Justin, nakita niyang komandat ito sa kanya. Mag-ingat ka sa pagtawid sa kalsada. Ito ay isang pedestrian crossing. Hindi sanay si Marian sa ganito, ngunit hindi rin siya nakipaglaban. Ang magkahawak kamay ay kailangan sa mga petsa. Tumawa si Justin at sinabi,
Kinagat ni Marian ang kanyang mga labi, katapos ay tahimik na tumingin sa graba. Magkahawak kamay silang pumasok sa Starbucks. Si Marian ay interesadong tumingin sa kanyang paligid dahil hindi pa siya nakapasok sa Starbucks. Sa counter, umorder siya ng sliced strawberry cake at hot mocha, habang si Justin naman ay umorder ng American iced coffee at 2 slice ng chocolate cake. Dahil wala pang masyadong customer sa oras na ito, mabilis na naihatid ang kanilang mga order. Dinala ng dalawa ang kanilang kape at mga cake sa isang mesa malapit sa bintana, umupo doon na nakatingin sa kalye sa labas, at nagsimulang kumain. Nagpatugtog ang coffee shop ng malamyos na flute na bersyon ng kanan sa D, at ang malumanay na ritmo nito ay nakapagpapahinga sa isa. Kinain ni Marian ang strawberry cake ng hindi kapani-pani walang mabagal, unti-unti itong kinagat. Tiningnan niya ang mga kagamitan ng coffee shop, pagkatapos ay tinanong si Justin, alam mo ba kung paano ipinanganak ang Starbucks? Si Justin ay nasa kalagitnaan ng pag-scoop ng isang malaking tipak ng cake. Ayoko, may espesyal ba dito? Nabasa ko ang talambuhay ng tagapagtatag ng Starbucks na si Mr. Howard Scott, at naroon ang kwento tungkol sa kanya bago niya itinatag ang Starbucks. Dahan daw ang isinalaysay ni Marian, noong bata pa si Mr. Scott, nawalan ng trabaho ang kanyang ama, at mahirap ang pamilya. Upang mapasaya ang kanyang ama, pagdating ng Pasko, nagnakaw siya ng isang lata ng butil ng kape sa isang tindahan at ibinigay sa kanyang ama. Tuwang-tuwa ang kanyang ama noon, ngunit nang bumisita sa kanila ang may-ari ng tindahan upang humingi ng bayad, si Mr. Scott ay nakatanggap ng pambubugbog. Pagkatapos noon, naging magulo ang relasyon niya at ng kanyang ama. Ibinaba ni Justin ang kanyang kutsara. Nang makita ang ekspresyon ng malalim na pag-iisip nito, naniwala siya na baka sarili niyang pamilya ang iniisip nito, at ang baliw na tatay niya, kaya hindi niya maiwasang makinig ng mabuti. Mr. Pagkatapos ay nanumpa si Scott na bibilhin niya ang pinakamasarap na kape sa mundo kapag yumaman siya, upang patunayan ang kanyang sarili sa kanyang ama. Kaya naman, patuloy siyang nagsusumikap upang matuto, at sa pinakamahihirap nilang panahon, ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa American football upang makakuha ng scholarship. Nag-aral siya sa kolehiyo, pagkatapos ay pumasok sa isang sikat na kumpanya, at nakakuha ng mataas na sweldong trabaho na nakakuha sa kanya ng mahigit $70,000 sa isang buwan. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, binili niya ang pinakamataas na kalidad ng Brazilian coffee beans at ibinigay ito sa kanyang ama, at sinabi sa kanyang ama na ito ay para sa pambubugbog na natanggap niya para sa lata ng coffee beans noong mga nakaraang taon, at para patunayan niya ang kanyang sarili. Sumagot ang kanyang ama, napakarami mong ginawa, para lamang sa isang hindi gaanong mahalagang bagay. Si Mr. Scott ay labis na nagalit, pagkatapos ay nakipaghiwalay siya sa kanyang ama, at sinabi pa sa iba na ang kanyang ama ay patay na. Kahit noong namatay ang kanyang ama, patuloy na tinanggihan ni Mr. Scott ang kahilingan ng kanyang pamilya na bisitahin niya ang kanyang yumaong ama sa ngalan ng trabaho. Isang araw, nang pinag-iisipan niya ang mga gamit ng kanyang ama, nalaman niya na ang lata ng butil ng kape na ninakaw niya noong mga nakaraang taon ay itinago ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay laging nag-iingat ng lata, at palaging itinatangi ang mga alaalang iyon. Nang mga sandaling iyon, pinagsisihan niya ang kanyang ginawa at nalulungkot, dahil nabasa niya ang mga salita sa gusot na sulat sa lata. Dito, isinulat ng ama ni Mr. Scott ang kanyang pinakamalaking pangarap, na magkaroon ng isang mainit na coffee shop, upang makapaggiling siya ng mga butil ng kape para sa kanyang asawa at mga anak. Sa kasamaang palad, wala siyang kakayahan, at hindi niya matupad ang hiling na ito. Maliban sa pagbugbog sa kanyang anak, wala siyang maisip na paraan para malaman ng kanyang anak ang kanyang presensya bilang ama. Sa makatuwid, sinimulan ni G. Scott at ng kanyang asawa ang Starbucks, at patuloy nilang pinalago ito hanggang ngayon. Tip ni Master, tandaan na maaaring hindi totoo ang kwentong ito, dahil hindi naman talaga si Howard Scott ang nagtatag ng Starbucks, ayon sa Google. Wala ring nahanap tungkol sa ama ni Howard Scott, ang lata ng kape ni Fred Scott, kaya malamang na hindi ito totoo. 181 hanggang 2. Iniisip mo na naman ba ang tatay mo? Tanong ni Justin. Tumango si Marian, noon, palagi akong umaasa na ang tatay ko ay katulad ng ama ni Mr. Scott. Hindi man maganda ang pakikitungo niya sa akin, umaasa akong mahal niya talaga ako deep inside his heart. Gayunpaman, sa huli, ang pag-asa at katotohanan ay hindi magkapareho.
Alam ni Justin na isa rin itong aral para sa kanya, mahina niyang sinabi, kaya may kwentong ganito, parang binabasa mo ang maraming librong binibili mo. Pinanlakihan siya ng mata ni Marian, sa tingin mo ba binibili ko sila para gamitin bilang wallpaper? Hehe. Tumawa si Justin, huwag kang mag-alala. Kung may kakayahan akong maging ama sa hinaharap, tiyak na makakagiling ako ng butil ng kape para sa aking asawa at mga anak. Namula si Marian. Bagamat gusto niyang magsumikap si Justin sa layuning iyon, hindi niya ito maamin, sino ang gustong gumiling ka ng beans? Kailan ako pumayag na manganak para sa iyo? Pilyong sagot ni Justin, sinabi ko bang ikaw ang asawa at ang mga anak ay sa iyo? Baka hindi mo na ako gusto, at kailangan kong maghanap ng ibang asawa. Hindi ka ba masyadong nag-iisip? Ikaw, nagsasalita ka ng walang kaparerekon. Mag-ingat ka baka balatan kita ng buhay. Pinandilatan ni Marian si Justin, pagkatapos ay kinuha ang mainit na mocha at tumayo, na may poster na parang gusto niyang ibuhos kay Justin. Alam ni Justin na tinatakot lang siya nito, ngunit nagpa siyang ikres ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib sa duwag na paraan, huwag mong ibuhos sa damit ko kahit na galit ka. Ang kamisete ay hindi nararapat saktan. Rogue. Hoodlum. Ibinaba ni Marian ang tasa na may nakatunog na mga ngipin, pagkatapos ay uminom ito ng isang subo. Sa ibabaw ng mainit na mocha ay isang layer ng milk foam. Casual itong ininom ni Marian, at ang bula ay napunta sa ibabaw ng kanyang manipis na itaas na labi. Napansin ni Justin ang parang gatas na puting linya sa kanyang labi, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at sabihing, tingnan mo ito, o tingnan mo ito. Bakit ganyan kayong lahat? Prim and proper ka lang kapag may kasamang ibang babae, pero gustong magkaroon ng bula sa labi kapag kasama mo ang asawa mo. At kahit magpanggap na walang alam. Noon lang napagtanto ni Marian na may kung ano sa kanyang labi. Nahihiya siyang dilaan kaya gusto niya itong panasan. Gayunpaman, walang serviette sa mesa, kaya inabot niya ang kanyang bag para kumuha ng tissue. Huwag ka nang mag-abala, napakagulo niyan. Hayaan mo akong ayusin ito para sa iyo. Pagkasabi niyan, inihilig ni Justin ang kanyang katawan paarap, at ipinikit ang walang kamali-mali na mukha ni Marian. Habang yumiikli ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha, unti-unting napagtanto ni Marian kung ano ang gustong gawin ni Justin, ang kanyang mga mata ay bumukas ng husto at ang kanyang isip ay nagkagulo, na para bang ang buong mundo ay naging blankong espasyo. Sa wakas, hinalikan ng mga labi ni Justin ang kalahating labi ni Marian na may bula. Ito ay malamig, malambot, at lasa tulad ng foam ng gatas. Para siyang tinamaan ng kidlat, natigilan si Marian. Nang bumalik si Justin sa kanyang upuan, si Marian ay nakaupo pa rin doon na tulala, nalilito kung paano mag-react. Nakita ni Justin na napaka-cute nitong ekspresyon niya, ano? Ginawa ko iyon dahil ang mga tissue ay gumagamit ng mga pulp ng papel na maaaring makapinsala sa kapaligiran. Mas gusto mo bang gamitin ko ang short ko? Binili mo ito para sa akin, hindi ko kayang gamitin ito. Sa wakas ay bumalik si Marian sa kanyang katinoan. Talagang pinanood niya at hinayaan siyang halikan siya. Kahit legal na asawa niya, which means na hindi talaga siya nag-take advantage sa kanya, kiss pa rin yun. Noong unang paghalik niya sa kanya, ito ay nasa isang gulong estado, kaya ang dalawa ay karaniwang walang naramdaman, ngunit ngayon, talagang naramdaman niya ang kanyang hininga at init. Sa pag-iisip tungkol doon, namula ng husto si Marian na tila pumutok ang kanyang mga pisngi, bawal mo nang gawin iyon muli. Isa pa, may bibilhin ako ng mga damit, hindi ako mapakali na bilhan ka. Nasira ang ganyang kagandang eksena sa mga unromantic mong salita, hindi ba pwedeng magpanggap ka na lang na binili mo? Walang magawang nag-lecture si Justin. Nakakairite. Bilisan mo kumain ka ng kanin. Tip ni Master, sa Chinese, ang kumain ay tinatawag na, "Chifan", have a meal, na literal na kumakain ng kanin. Ito ang cake. Tapos kainin mo na ang cake. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo at nahirapan siyang tumigil sa pamumula. Sinimulan niyang kainin ang cake ng mas mabilis, na para bang ang cake ay ang kanyang kaaway, ngunit bakit sa bawat bibig na kinakain niya, pakiramdam niya ay may pulot ang cake na idinagdag dito, at naging mas malambot at mas matamis. 182. Nang lumipas ang weekend, natapos ang autumn fashion show ni Yellow.
Makatuwiran na ang lahat ay magkakaroon ng mas maraming libreng oras, ngunit pagkatapos ng gabing iyon na nagnakaw siya ng halik kay Marian, iniwasan niya si Justin na parang nagtatago sa isang halimaw, at hindi man lang ng ahas na tingnan siya sa mata. Nagmamadali siyang kumain sa bawat pagkain, at nagtago sa loob ng kanyang pag-aaral para magtrabaho. Walang magawa si Justin dito, sino ang makakaalam na ang balat ng kanyang asawa ay kasing manipis ng pakpak ng sikada. Kung alam niya noon pa lang, ilang beses na siyang humalik pagkatapos noon, para hindi siya magsisi na hindi niya sinamantala ang sandaling iyon. Pagkatapos ng nakaka-relax na katapusan ng linggo, si Mason na di umano ay nagdadala ng kanyang koponan mula sa Hong Kong patungong Stonegate ay dumating sa wakas ng tanghali. Ayon sa plano, ang mga CEO ng tatlong kalyadong kumpanya ay magtitipon sa isang lihim na lugar ng pagpupulong sa Diwang Tower kapag sumasapit ang gabi, at pipirmahan ang huling kontrata para sa proyekto. Ang nakatalagang tumanggap kay Mason sa paliparan ay si Justin. Si Justin ay nakasuot ng suit at korbata, na may sigarilyo sa kanyang bibig habang siya ay nakatayo sa paliparan, ngunit nauwi sa pagkatulak ng mga empleyado sa labas ng paliparan. Sa huli, kailangan niyang gamitin ang kanyang telepono para makipag-ugnayan kay Mason, at nagkita sila sa labas ng airport. Ang mga bodyguard at empleyado na kasama ni Mason ay lahat ay nagalit, at naniniwala na ito ay kawalang galang kay Mason, ngunit si Mason sa halip ay ngumiti ng labis na kagalakan. Dahil, malinaw sa kanya na ang pagiging casual ni Justin sa kanya ay nangangahulugan na si Justin ay hindi naghihinala o nagbabantay laban sa kanya. Kung bigla siyang tinatrato ni Justin ng may paggalang, maaaring hindi siya makatulog o makakain ng maayos. Mr. Gibson, ang tagal na, at mabait ka pa rin. Si Mason ay taos-pusong nagunat ng kamay para makipagkamay kay Justin. Pinunasan ni Justin ang kanyang kamay sa kanyang pantalon, pagkatapos ay hinawakan si Mason, paumanhin, ang piniritong dumpling na kinain ko kaninang umaga ay medyo mamantika, ngunit sa palagay ko ay hindi utol si Junior Lee. Napangiti si Mason. Ang pagiging junior sa publiko ay tila hindi magandang bagay sa mainland ng Zenica. Pagkatapos ng simpleng pagpapalitan ng mga salita, dinala sila ni Justin sa isang convoy ng 5 itim na Mercedes-Benz S600 na ipinadala ni Yellow. Kung binibilang ang bilang ng mga executive, empleyado, at bodyguard, ang bilang ng mga sasakyan na ito ay tila tama. Napakaraming sasakyan ni Marian kaya hindi niya kayang imaneho ang lahat, kaya napag-isip-isip na maraming sasakyan ang kumpanya partikular para sa pagtanggap ng mga bisita. Dati, nang sinabi ni Marian na gusto niyang bigyan ng 5 S600 si Justin, medyo nabigla siya. Medyo mataas ang pressure sa pagkakaroon ng mayaman na asawa, dahil milyon-milyon ang madaling masangkot, hindi makakasabay ang mga normal na lalaki. Bago siya umalis, espesyal na binigyan pa ni Marian si Justin ng mapa, na may markang ruta papunta sa hotel na pupuntahan ni Mason at ng iba pa. Sa landas, kailangan nilang dumaan sa maraming lugar na may markang pula, at iyon ay mga lugar na kailangan niyang magkomento. Natarante si Justin habang binubuksan niya ang mapa para tingnan, at natigilan siya nang gawin niya iyon. Ang maraming minarkahang punto sa mapa ay pawang mga ari-arian na pagmamay-ari ng Yellow International at Marian ng Privado. Ang lahat ng ito ay puro sa rutang ito, kaya maiisip ng isa kung gaano karami ang kanyang pag-aari sa buong Stonegate, sa iba pang bahagi ng bansa at maging sa buong mundo. Hindi nakakagulat na bilyon-bilyon ang halaga niya. Nadama ni Justin na kung handa si Marian na suriin ng internasyonal na media, siya ay nasa nangungunang 100 pinakamayayamang tao sa mundo. Nagtataka din siya kung sino ang kanyang career woman na lola, dahil nagawa niyang lumikha ng isang halimaw ng isang kumpanya ng mag-isa. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, ang hindi kapani-paniwalang mayaman na sisiw na ito ay napakababa. Ang intensyon ng pagbibigay kay Justin ng mapa na ito ay hindi maaaring maging mas malinaw, ito ay upang ipaliwanag kay Mason na ang kaalyado niyang ito ay napakayaman, at nalubos niyang nakatitiyak na ang pakikipagtulungang ito ay ganap na ligtas. Pero syempre, maaari ring itong babaeng CEO na mahilig kumain ng glutinous rice balls at strawberry cakes ay gusto lang ipakita ang kanyang pagiging reyna at kung gaano siya kalakas. Sa maluwag na cabin ng kotse, hawak ni Justin ang mapa na iyon. Ayon sa kahilingan ni Marian, kailangan niyang kabisaduhin kung ano ang nasa loob nito, ngunit kahit na madaling kabisaduhin ni Justin ang mga ito, hindi ganoon kadali para sa kanya na bigkasan ang mga ito kay Junior Lee.
Kung tutuusin, wala siyang interes sa mga lalaki. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ibinigay ni Justin ang mapa kay Mason. Ano ito, Mr. Gibson? Mausisa na tinanggap ni Mason ang mapa. Justin, ito ay isang bagay na ipinasa sa akin ng aking asawa sa aking paglabas, sinabi niya sa akin na sabihin sa iyo ang tungkol sa mga markang punto sa mapa. Ang mga markang ito ay pawang mga ari-arian na pag-aari ng kumpanya at ng aking asawa. Actually, it's just a way of reassuring you before the signing of the contract, sobrang yaman ng company natin. Binuksan ni Mason ang mapa upang tingnan, at nakita niya na ang mapa ay natatakpan ng mga pulang tuldok. Iba't ibang villa, departmental store, hotel, shopping center, beauty salon, club. Mr. Gibson. Sinasabi mo na ito ang mga pag-aari ng kumpanya at ng iyong asawa. Nakaramdam ng kakaiba sa loob si Mason, hindi siya makapaniwala na ang lahat ng mga ari-arian na ito ay pagmamay-ari ng Yellow International. Matatanggap niya ito kung ito ay mga ari-arian ng Yellow International na pinagsama sa mga pribadong pag-aari ng CEO ng nasabing kumpanya na si Marian, ngunit ang asawa ni Justin. Tumango si Justin, kahit na lihim kang gumawa ng napakaraming pagsisiyasat, hindi mo pa rin ba naisip na ang CEO ng Yellow International ay asawa ko? Isang, boom, ang umalangaw-ngaw sa isip ni Mason, ito ay parang bolt mula sa asul. Ito ay hindi dahil ang balita mismo ay nakakagulat, ito ay dahil sa gabing iyon, sinabi niya sa harap ni Justin na gusto niyang mapalapit kay Marian o Talia, maging malapit ng pribado, at sinabi pa na si Marian ang kanyang pinakamahusay na kandidato para sa isang kapareha. Hindi nakapagtataka na ang lalaking ito ay hindi tumingin sa akin ng mabuti. Parang pangalawa lang ang motibo ko para patayin siya, samantalang ang pagnanasa ko sa babae niya ang pangunahing dahilan. 182 hanggang 2. Kahit sinong tao ay may layuning patayin ang bagay na iyon. Sa wakas ay napagtanto ni Mason na siya ay lumabag sa isa sa mga bawal ni Justin. Napakaswerte din niya na nakaligtas siya matapos ibulalas iyon sa araw na iyon. Ang ngiti ni Mason ay mas pangit kaysa sa isang umiiyak na mukha habang sinabi niya, Mr. Gibson. Itong si Lee na ito ay hindi talaga alam na ang CEO Lysander ay asawa mo, kung alam ko. Kung alam mo, sa tingin ko mas gusto mo akong patayin, di ba? Sabi ni Justin na may kakaibang ngiti. Ang mukha ni Mason ay agad na namula, at ang kanyang mga labi ay namutla. Dahil sa ngiti ni Justin, naalala niya ang eksenang iyon kung saan kinulayan ng pula ang braso ni Justin. Mabilis niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, no, kahit ako ay may lakas ng loob na parang leon, hindi ako maglalakas loob na labanan ka, Mr. Gibson. Mr. Yang, huwag mo nang uulitin ang ganyan, hindi kakayanin ng puso ko. Nagkibit balikat si Justin, at sinabing walang malasakit na ngiti, hindi mo kailangang kabahan, ang kasal ko ay kasalukuyang sikreto pa rin, kaya ayos lang basta alam mo ito. Huwag kang magkamali sa isang kritikal na sandali, malaki ang pag-asa ko sa iyo. Sa pinakakaunti, ikaw ay isang tunay na walang halaga sa aking paningin, at iyon ay mas nakalulugod sa aking mga mata kaysa sa isang mapagkunwari. Hindi mo sinasabi. Matapos mong makita sa pamamagitan ng sa iyo, ito goes walang sinasabi na maaari lamang akong maging isang hamak na tao. Tahimik na nagmura si Mason, ngunit walang pagpipilian kundi bigyan si Justin ng isang nakakabinging ngiti. Gayunpaman, ang katotohanan na si Justin ay ang tunay na asawa ni Maria na naging dahilan ng pag-usisa ni Mason kung ano ang tunay na pagkakakilanlan ni Justin. Pagkatapos ng lahat, si Marian ay lihim na may espesyal na koneksyon sa gobyerno. Sa matataas na echelon ng mga nangungunang pamilya, lahat sila ay may ilang pangunawa dito. Hindi siya makapaniwala na si Justin ay maaaring maging asawa ni Marian sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng pambihirang husay sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng maikling pahinga, 6:00 ng gabi, dinala ni Justin si Mason at ang iba pa sa selyadong tagpuan sa Diwang Tower. Doon, naghihintay sina Marian, Billy, at ilang pangunahing miyembro ng Yellow at Changlin. Nang pumasok si Mason sa lugar, lumakad sina Marian at Billy para tanggapin siya. To be exact, first time nilang magkita bilang mga pinuno ng kani-kanilang kumpanya. Gayunpaman, lahat sila ay napakatalino at nakagawa ng hindi kapani-paniwalang dami ng takdang aralin.
Alam na alam nila ang maraming bagay, kaya nagpatuloy ang mga pag-uusap ng walang sagabal. Pinagmasdan ni Justin ang tatlo na nagsimulang magsalita ng kaaya-ayang mga salita, at nakitang nakakainip ito. Dahil tapos na ang trabaho niya rito, binalak niyang kumawala dahil maraming entertainment facility sa Diwang Tower. Sa oras na makumplito ang contract signing na ito, 10 PM man lang dahil gusto ng mga taong ito na magsagawa ng kanilang usapan habang naghahapunan. Habang pinipili niya kung magpa-foot massage o magpa-body massage ng magandang babae, biglang nag-vibrate ang phone niya. Nang tingnan ito pala ay isang text message mula kay Talia. Napakastik ng babaeng ito noong nasa Hong Kong sila, ngunit nang bumalik sila, nanatili siya sa kanyang distansya, na nagpapakita na siya ay may mataas na tibay. Lumabas at lumiko sa kaliwa, magkita sa koridor, kailangan nating mag-usap. Napatingin si Justin kay Talia na nasa kalagitnaan ng pakikipag-chat sa mga executive ng Mayon Corporation. Nagulat siya sa husay nito sa pag-type ng mga text message ng patago, saka naunang naglakad palabas ng lugar. Pagkatapos lamang ng humigit kumulang 10 minutong paghihintay, eleganteng lumakad si Talia na nakasuot ng puting suit. Ngayon, naglagay siya ng ilang makeup na nagpaganda sa kanyang mga kilay, at nagsuot ng isang pares ng nakaistilong Asher loop na hikaw, na nagpaganda sa kanyang magandang mukha. Nang makitang naghihintay na si Justin, humihingi ng tawad si Talia, sana hindi ka naghintay ng matagal, masyadong pala kaibigan ang mga taong iyon, kinailangan kong magsinungaling para makaalis. Ayos lang. Para sa aking maliit na Talia na imbitahan kong makipag-usap pagkatapos bumalik sa Stonegate, kahit na ang paghihintay ng isang araw ay magiging sulit. Sabi ni Justin. Galit ka. Huwag masyadong maliit, alam mo rin na napakasensitibo ni Marian. Napakaraming nangyari sa business trip namin, paanong hindi siya mag-aalala, ayokong masira ang relasyon namin dahil sa amin. Mapait na sabi ni Talia. Nagkunwaring nag-isip si Justin, pagkatapos ay nagsabi, posibleng hindi ako magagalit. Habang sinasabi yon, tinuro niya yung kanang pisngi niya. Nagpout si Talia, pagkatapos ay tumingin sa paligid upang matiyak na walang ibang tao sa kanilang paligid, pagkatapos ay lumapit sa kanya at inihilig ang kanyang ulo ng nakapikit. Ngunit bago pa niya ito mahalikan sa pisngi, ibinaling ni Justin ang kanyang ulo at hinalikan siya ng labi sa labi. Woo! Nang maramdaman ni Talia ang pag-ipit sa likod ng kanyang ulo, napagtanto ni Talia na hindi siya makagalaw, ang kanyang malambot na labi ay sinalakay, at isang nakakapasong dila ang nagdulot ng kalituhan at ibinuka ang kanyang bibig. Saglit, nakaramdam ng panghihina si Talia kaya't nakakagawa lang siya ng buwo na tunog, at pinakawalan lang siya ng maramdaman niyang lalabas na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Habang humihingal siya, kulay peach ang mukha ni Talia. Galit niyang hinampes si Justin sa dibdib, at nang patuloy itong magpakita ng kampante na makulat ng ngiti, hindi niya napigil ang sampelan siya ng ilang beses para ilabas ang galit niya, mayroon pa akong mahahalagang bagay na pag-uusapan. Ang alam mo lang ay pagsamantalahan ako. Importante din ito, ngunit dahil pinagsilbihan mo ako ng mabuti, pakinggan natin kung ano ang sasabihin mo. Nagsalita si Justin na may marangal na mukha. Nagkunwaring hindi nakita ni Talia ang kanyang magalang na ekspresyon, at mahigpit na sinabi, umuwi ka sa akin. 183. Uuwi na. Oo, sa bahay ko. Tiningnan ni Justin ang nasa sabik na si Talia, at nahihiyang sinabi, hindi ba masyadong mabilis iyon? Alam kong 1 sa 6 na bilyon ang isang magaling na tulad ko, pero hindi ka dapat magmadaling pumunta ako sa bahay mo. Kanina lang ako nandoon, nakakahiya na pumunta ulit doon. Actually, if you want to do it, we could also go to a hotel. But of course, I'm very open. If you want to do it in the wild, I also wouldn't mind. Hindi ba ginagawa ng mga sinaunang tao sa lupa na laging bukas ang langit sa ibabaw nila? Sa malamig na hangin na umiihip sa puwit, ang kanilang galing sa pakikipaglaban ay maaaring tumagal pa. Gayunpaman, ang pagpunta sa iyong bahay ay hindi rin masamang pagpipilian, hindi ko lang alam kung ang kama sa iyong silid ay sapat na malaki.
Ang iyong figure ay itinuturing na mahusay na binuo sa mga kababaihan, kung tayong dalawa ay gamulong-gulong, ang isang maliit na kama ay maaaring hindi ito kakayanin. Nasunod ni Talia ang sinabi niya sa simula, ngunit habang nakikinig siya, medyo naging kakaiba ang mga salitang binibigkas. Sa bandang huli, namula siya at nagdikit ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay sinabing, Justin. Sinong nagsabing gusto kong magpalabas para sa iyo? Sinasabi ko sa iyo na samahan mo ako sa aking bayan sa Sichuan. Sana ay sumama ka sa akin, at tulungan akong dalhin ang aking ina sa Stonegate. Nalaglag ang panga ni Justin, bumulong siya, magsalita ng malinaw kung gayon, paano ko malalaman kung aling tahanan ang iyong tinutukoy? Nakuha mo na ba ngayon? Malungkot na tanong ni Talia. Tumango si Justin, naalala niya na noon kapag nakipag-usap siya sa kanyang stepfather, si Francis, binanggit ni Talia na dinala niya ang kanyang ina sa Stonegate noon. Naguguluhan, nagtanong siya, naaalala ko na binanggit mo iyon, ngunit bakit bigla mo akong gustong isama? Namumula, tusong sinabi ni Talia, noong huling tawagan ko ang aking ina, sinabi niya na kung may haharap ko sa kanya ang aking kasintahan, iisipin niyang pumunta sa Stonegate. Sa loob ng ilang araw, ang mga bagay sa kumpanya ay medyo tapos na, kaya plano kong dalhin ang aking ina dito mula sa aking bayan. Naintindihan kaagad ni Justin. Nag-aalala ang kanyang ina sa pinanitilang walang asawa ni Talia. Si Talia ay hindi na bumabata, bilang kanyang ina, natural na nag-aalala siya tungkol sa pagpapakasal ni Talia sa isang mabuting pamilya. Ang problemang ito ay maaaring malaki o maliit depende sa kung paano ito tinitingnan. Sa pinakamasamang sitwasyon, kung si Justin ay sumama kay Talia, ito ay tahasang sasabihin kay Marian na ang kanyang relasyon kay Talia, at ang kanilang kasal ay maaaring magwakas. Baka masira din ang pagkakaibigan ng dalawang babae. Gayunpaman, posible rin na sa karakter ni Marian, maaaring wala siyang gaanong reaksyon, at maaaring malamig na sumangot. Nag-aalalang tumingin si Talia kay Justin, walang alinlangan na mahirap itong piliin. Ang mga iniisip ng isang babae ay minsan ay napakasalimuot, alam niya na ito ay maaaring magdulot ng hindi na mapananauli na pinsala, ngunit kapag ang pag-ibig at pagkakaibigan ay nagsasama, lubos pa rin siyang umaasa na hindi siya pababayaan ni Justin. Ito ang mga damdamin ng babaeng ito. Dahil iyon ang kaso, sasama ako sa iyo. Hindi masyadong inisip ni Justin, at pumayag. Ang tibok ng puso ni Talia ay lumuwag, tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang isang kamay, at ang kanyang mga mata ay namumula habang siya ay ngumiti, paano mo balak sabihin kay Marian? Sasabihin ko na lang, walang kaiyahiya. Alam ni Justin na may mga bagay na hindi may tatago magpakailanman. Maging ito ay si Talia, Roslyn, Joyce, o Melinda, hindi niya magagawa ang mga kagandahang ito na itinuturing niyang pagtatago niya sa kadiliman magpakailanman. Hindi rin niya naisip na itago ang mga ito. Marahil ang mga tao sa teorya ay hindi papayag na magkaroon siya ng napakaraming asawa, ngunit kapag ang isang tao ay kumawala mula sa mga tanikala ng normalidad, ito ay hindi isang bagay na mahalaga sa kanya. Kinusot ni Talia ang kanyang mga mata, napangiti ang kanyang mga labi, pagkatapos ay sinabi, hindi ko na kailangan panghulaan para malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Marian. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Curious na tanong ni Justin. Talagang papayag siya, at hinding-hindi magtatanong tungkol sa relasyon namin. Kumpiyansa na sabi ni Talia. Napataas ang kilay ni Justin, bakit? Kasi, hanggat hindi siya nagtatanong, hindi ka magkukusa na sabihin sa kanya. Kung hindi mo sasabihin sa kanya, kung gaano kalaki ang pag-unlad ng aming relasyon, hindi ito isa publiko. Siya ay magiging iyong tanging legal na asawa, at ang reyna ng bahay. Dapat unahin mo siya sa puso mo. Mapait na ngumiti si Talia at sinabing, upang maging prangka, kung hindi siya magsasabi ng isang bagay, kung gayon ang isang may bahay ay magpakailanman ay isang may bahay, at hindi kailanman magpapakita sa kanyang harapan. Ngunit hindi ito isang bagay na mayroon siyang pangwakas na sasabihin, ako ang gumagawa ng desisyon. Sabi ni Justin. Inihilig ni Talia ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, pagkatapos ay bahagyang tumawa at sinabing, ngunit hiwalayan mo ba siya para sa akin?
Natigilan si Justin, malinaw na imposible ito. Bagaman mayroong higit sa isang babae sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat ng oras na ito ay lumipas, nasanay na siya na ituring ang malamig na si Marian bilang kanyang asawa, at itinuring ang villa sa Dragon Garden na kanyang tahanan. Itinuring din niyang pamilya si Yuna na nag-alaga sa kanila. Nakahanda pa nga siya sa pag-iisip na mamuhay sa ganitong paraan magpakailanman. Sa isang sitwasyon kung saan walang sinasabi si Marian, hindi niya iisipin na hiwalayan siya para sa ibang babae. 183 hanggang 2. Sa sandaling ito, tila may naintindihan si Justin, hindi nakakapagtaka. Hindi pa niya ako tinanong tungkol sa relasyon ko sa ibang babae, na parang wala siyang pakialam doon. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong dahilan. Huwag mong ipagpalagay na si Marian ay isang tanga sa romansa at walang naiintindihan. Marahil ay hindi niya alam na makisali sa pag-iibigan, ngunit tiyak na siya ay isang matagumpay na negosyante, at isang napakatalino na tagapamahala. Ang sinumang minamaliit sa kanya dahil siya ay isang babae, dahil sa kanyang edad, at dahil sa kanyang kawalan ng karanasan, lahat ay nauwi sa pagsisisi. Same time na sabi ni Talia. Malungkot na ngumiti si Justin, kapag inilarawan mo sa ganitong paraan, ang Marian ng aking pamilya ay parang isang tukana. Si Marian ay palaging isang scammer. Higit pa rito, mayroon din siyang mga tool na hindi taglay ng ibang mga scammer. Nagsuot ng misteryosong ngiti si Talia. Anong uri ng mga tool? Maiintindihan mo rin ang ibig kong sabihin sa lalong madaling panahon. Napakurap-kurap si Talia sa kanya. Hindi ugali ni Justin na alamin ang mga bagay-bagay, kahit na curious siya, hindi niya itinuloy ang pagtatanong kay Talia. Kailangan pang sumali ni Talia sa piging at makipag-usap, kaya nauna siyang umalis. Bago umalis, pinaalalahanan niyang muli si Justin na ipaalam kay Marian ang tungkol sa pagpunta sa Sichuan. Si Justin na muling nag-iisa ay hindi na natiling walang ginagawa. Tiningnan niya ang direktoryo ng gusali, at nagplanong bumaba para sa foot reflexology. Ang mga Zenaid ay talagang kabilang sa mga nangungunang pagdating sa kasiyahan sa buhay. Sa isang tipikal na kalye, ilang dosina hanggang $100 ang kailangan para maingat na imasahe ng isang dalaga ang kanilang mga paa at katawan. Kahit sa isang high-end na mall tulad ng Diwang Tower, wala pang 1,000. Sa mga mayayaman na bumisita sa lugar na ito, ang paggasta na tulad nito ay wala. Ayaw sumakay ni Justin ng elevator, kaya binuksan na lang niya ang fire exit at bumaba sa bakanteng hagdanan. Gayunpaman, bago bumaba ng hagdanan si Justin, nagulat siya nang makitang sa lampas ng bintana sa mismong harapan niya ay may isang buhay na tao na umaakyat sa bintana mula sa kabilang panig. Ang malaking halaga ng ibabaw ng Diwang Tower ay natatakpan ng salamin, at ang komplikadong istruktura ay itinayo sa semento at hindi kinakalawang na asero. Gumagamit ang taong ito ng mga kagamitan na katulad ng sa rock climbing, at malamang na gumagamit ng pinyan equipment sa itaas na palapag ng gusali. Kasabay ng kanyang mga kakayahan sa pag-akyat, dahan-dahan siyang umakyat patungo sa sahig sa itaas. Si Justin ay natural na hindi makapanood at walang magawa. Kung sa bagay, kung kontrabida ang gustong gumawa ng gulo, maaaring madamay ang buhay ng mga taong pinapahalagahan niya. Kaya naman, naglakad siya papunta sa bintana, at agad na hinaila ang salamin na bintana. Huwag kang gagalaw. Isang malinaw na boses ang narinig kasabay ng hangin sa gabi, isang makintab na pistol ang nakatutok sa ulo ni Justin. Natigilan si Justin, at ang taong may hawak ng baril ay natulala din. Ikaw pala. Bakit ka nandito? Halos sabay na nagsalita ang dalawa sa parehong tono. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang babaeng nagpasakit ng ulo ni Justin at ilang beses niyang nakabangga, ang babaeng pulis na si Karina. Kasalukuyang nakasuot ng itim na spandex suit si Karina, dahilan para maging maayos ang pagkaka-outline ng kanyang sexy figure. Isang lubid ang itinali sa kanyang baywang, kasama ang ilang kagamitan sa pag-akyat. Ang kanyang ulo ng maikling itim na buhok ay tila magiting at maliksi sa ilalim ng malamig na hangin. Dahil sa eksenang ito, nawala ng isip si Justin saglit.
Minsan, ang alindog ng isang lalaki ay naglalaman ng mga bakas ng pagkababae ng isang babae, kaya hindi ba dapat magkaroon ng kahulugan na ang kagandahan ng isang babae ay maaaring naglalaman ng kagitingan ng mga lalaki. Dahan daw ang ibinaba ni Karina ang kanyang baril, pagkatapos ay hindi mabait na tumingin kay Justin at nagtanong, magsalita ka muna, bakit ka nandito? Ngayon ang araw kung saan pumirma si Yellow ng isang kasunduan sa ibang mga kumpanya, isa ako sa mga namamahala, kaya natural lang na nandito ako. Mapaglarong tiningnan ni Justin si Karina, pero ikaw, Bureau Chief Collins, naglalaro ka ba ng magnanakaw o nagsasanay kung paano umakyat ng salamin? Napagpasyahan ni Karina na hindi nagsisinungaling si Justin, kaya agad niyang sinabi, kung walang problema, umalis ka kaagad, nag-iimbestiga ako ng isang mahalagang kaso. Kung may makatukla sa akin, lahat ng aking pagsisikap ay mauubos, at ang aking buhay ay malalagay sa panganib. Umalis ka na agad. Iniunat ni Justin ang kanyang ulo sa labas ng bintana, at tumangala sa sahig sa itaas kung saan ang isang sid ay maliwanag na naiilawan. Maliwanag, gusto ni Karina na gamitin ang hindi pangkaraniwang paraan na ito upang siyasatin ang sitwasyon doon. Bureau Chief Collins, hayaan mo akong bigyan ka ng mungkahi. Dapat kang mabilis na pumasok, kapag naputol ang lubad, mahuhulog ka ng 12-dosenang palapag, at mababali ang iyong mga buto. Itinuro ni Justin ang kawalan ng laman sa ibaba ng Karina. Ang Diwang Tower ay hindi bababa sa 60 palapag, kung siya ay nahulog, ang kagandahang ito ay magiging malas. Tip ni Master, sa Mandarin, play of words dito, Meinu, beautiful girl, ay parang Meino, malas na babae. Hindi ko kailangan ng payo mo. Defensive na sabi ni Karina. Sa tingin mo sinabi ko yun dahil may pakialam ako sa'yo. Ang pangunahing dahilan kung bakit kita pinayuhan ay dahil kaibigan ka ng aking asawa. Kahit gaano ka kakaya, ikaw ay isang babae, may ilang mga gawain na maaaring italaga sa iyong mga lalaking subordinate. Sa pamamagitan ng pagtalon sa mga frontline na tulad nito, hindi mo siniseryoso ang iyong buhay. Sa tingin mo ba ito ang dapat gawin ng isang pinuno? Kung may mangyari sa iyo, ano ang gagawin ng iyong mga nasasakupan? Hindi ito pagiging matapang, ito ay pagiging tanga. Prangka na sabi ni Justin. Talagang nalaman ni Karina na siya ay naging sobrang impulsive sa raiding mission na ito, ngunit ang pagbatikos ni Justin tulad nito ay naging matigas ang kanyang ulo laban sa pagsuko, kahit ano, kung patuloy mo akong hahadlangan, kakasuhan kita dahil sa paghadlang sa pulis habang nasa tungkulin. Pagkatapos sabihin iyon, nagpatuloy si Karina sa pag-akyat, at hindi pinasin ang presensya ni Justin. Kumunat ang noo ni Justin. Siya ay medyo nagalit sa loob dahil ang babaeng ito ay talagang hindi alam ang kanyang lugar. Nag-isip din siya kung dapat ba niya itong sundin. Sa sandaling ito ay nabuksan ang mga kurtina ng silid sa itaas. Sa harap ng selyadong bintana, isang lalaki ang humakbang pasulong at tumingin sa umaakyat na Karina na may masamang ngiti. 184 hanggang 1. Si Karina ay nasa isang mapaminsalang posisyon na wala rito o doon. Hindi bababa sa 2 metro ang layo niya sa sahig sa itaas, at 1 metro ang layo mula sa bintana kung nasaan si Justin. Ang maiksi ang buhok na lalaking iyon ay biglang naglabas ng isang silver na Desert Eagle, at ang makapal na braso ay nakaumbok sa kanyang suit, maiisip kung gaano kalakas ang kanyang braso para humawak ng Desert Eagle gamit ang isang braso. Tumingin sa kanya ang lalaki ng may pagtataka, saka itinutok ang safety rope ni Karina sa labas ng bintana. Ang kailangan lang ay isang tumpak na putok upang maputol ang lubad, na magiging sanhi ng pagkabasag ng mga buto ni Karina kapag nahulog siya ng 12-dosenang sahig. Si Karina ay wala man lang oras para magsisi, maliban sa pagbitay sa himpapawid at paghihintay sa kamatayan, wala na siyang ibang magagawa. Alisin ang lubad. Mabilis. Sa ilalim, ang sigaw ni Justin ay mabilis na nagpabalik kay Karina sa kanyang katinoan. Pagtingin niya pababa, nakita niya si Justin na nakabukaka ang mga braso, handang suluhin siya. Ang mahuli ang isang tao sa isang anggulong tulad nito sa isang pares ng mga kamay ay tiyak na hindi madaling gawain kahit na siya ay nakakahuli ng isang babae na ganito kagaan.
Marahil kahit isang world-class na weightlifting athlete ay hindi makakahuli ng nahulog na babae sa posisyong tulad nito kung saan limitado ang kanilang magagamit na lakas dahil sa pagkakadikit ng kanilang baywang sa windowsill. Nag-alinlangan si Karina dahil alam niyang kahit na mahawakan siya ni Justin, maaari niyang isangkot siya dito. Dapat intindihin niya ito ng mabuti, pero bakit niya ako gustong hulihin ng walang pag-aalinlangan? Sinasadya ba niya? Imposible, lahat ng nangyayari dito ay siguradong binabantayan ng taong iyon sa itaas, walang dahilan para dayin niya ako para tumalon. Isa pa, may choice pa ba ako? Gayunpaman, ayaw ni Karina na makatanggap ng hindi inaasahang pabor na ito. Bagamat hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon sa lalaking ito, ayaw ni Karina na I-do-it siya. Bang-bang! Nagpaputok na ng 2 putok ng baril ang lalaking nakatayo sa tabi ng bintana, ngunit nawala ito sa marka dahil sa bintana na humadlang sa pinagdaanan ng bala. Hindi niya nataman ang lubid ni Karina, ngunit nagawa niyang basagin ang reinforced glass window. Napansin ni Justin ang pag-aalinlangan ni Karina, kaya galit na galit niyang pinagalitan, kung hindi ka pa rin tumalon, isa kang baboy. Anong sabi mo? Namula si Karina sa galit. Sabi ko baboy ka. Hindi ka naglakas loob na ipaalam sa akin kung gaano katimbang. Sigaw ni Justin. Si Karina ay halos sumabog sa galit, ang lalaking ito ay naglakas loob na insultuhan siya ng ganito. Fine, tatalon ako. At the worst mamamatay na lang tayo ng magkasama, bago ako mamatay, aalisin ko pa ang lalaking ito para sa ikabubuti ng mga tao. Nang magbago ang isip ng lalaking maikli ang buhok na tutukan mismo si Karina, binitawan ni Karina ang buckle sa kanyang baywang, at diretsyong bumagsak ang kanyang katawan. Sa sandaling ito na biglang napagtanto ni Karina ang isang bagay. Ang desisyon niyang ito ay walang pag-aalinlangang inilagay ang kanyang buhay sa mga kamay ni Justin. Isang pares ng malalaking kamay ang madaling humawak sa katawan ni Karina. Bago pa niya ito maisip, dinala na siya sa koridor. Gayunpaman, ang paraan ng paghawak sa kanya ni Justin ay medyo malabo, naramdaman ni Karina ang mainit na kamay na humawak sa kanyang puwitan. Pakiramdam niya ay kinurot ng ganito ang kanyang sensitibong puwitan, hindi niya maiwasang mapaungol, pero alam niyang hindi ito ang oras. Hindi man lang inisip ni Justin ang mga ganoong bagay. Matapos ibaba si Karina, wala man lang siya sa mood na tingnan ang namumula na mukha ni Karina, at agad na sinabi, talagang napansin tayo ng mga tao nila. Malamang, susugod sila dito, kaya titigilan ko sila dito habang bumababa ka. Katulad ng sinabi niya, narinig ang mga tumatakbong tunog mula sa koridor sa itaas, at ilang figure na nakaitim ang nagbukas ng pinto at lumabas. Si Karina ay hindi nagkaroon ng pagkakataong tumanggi dahil siya ay itinulak palayo ni Justin. Sa pagsuray, muntik na siyang mahulog sa hagdan, ngunit ang lakas sa likod ng pagtulak ni Justin ay aktwal na tama ng nagawa niyang sumandal sa pader sa pamamagitan ng bahagyang pag-ikot ng kanyang katawan. Kung may utak ka, humingi ka ng tulong. Kung magiging pabigat ka, pareho tayong mamamatay. Habang nagsasalita siya, tumatakbo na siya sa hagdan para harapin ang 2 pinakamalapit na lalaking nakasuot ng itim, at nataboy sila ng 2 kamao ni Justin. Si Karina ay hindi nagpahayag ng anumang kawalang kasiyahan sa kagaspangan ni Justin, nang makita niyang si Justin ay umaakyat upang harapin ang baha ng mga tulisan, naramdaman ni Karina ang kanyang mga mata na umiinit. Noon pa man ay pinaghihinalaan niya siya, kinukot siya, at sinubukan pa nga siyang arestuhin bilang sospek ng walang pag-aalinlangan. Ngunit bakit niya siya tutulungan pagkatapos ng lahat ng iyon, at aakyat pa para pigilan ang mga halimaw na ito ng walang anumang dahilan? Worth it ba na ilagay niya ang buhay niya sa linya dahil lang sa kaibigan ko si Marian? Ang mga kaisipang ito ay tumagal lamang ng ilang sandali sa isip ni Karina, dahil alam niya na ang sinabi ni Justin ay ang katotohanan. Kung hindi siya tumakas, magiging pabigat lang siya, kaya sa pinakamabilis na posible, halos tumalon siya pababa ng mga hagdan. Nang sa wakas ay nakarating na si Karina sa isang palapag kung saan nakaposisyon siya ng mga reinforcement, narinig niya ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa itaas. Naramdaman ni Karina ang paninikip ng kanyang puso, at mabilis na tumakbo patungo sa 8 pulis at sumigaw, "Dutin mo ang iyong mga baril. Sumama ka sa akin sa itaas."
Ang lahat ay nagpapanatili ng kaayusan sa gusali. Isara ang pasukan ng gusali. Malinaw, ang tunog ng mga putok ng baril ay magpapabagabag sa mga tao sa loob ng gusali. Bilang isang hepe ng pulisya, ang una at pangunahin niyang prioridad ay tiyaking walang mga inosenteng tao ang masaktan. Nagpaputok na ang target ng investigasyon na ito, kaya may ebidensya man sila o wala, pwede nilang arestuhin. Dala ang isang grupo ng mga pulis na nakahanda para sa isang labanan, si Karina ang nanguna sa kanilang pag-akyat pabalik sa itaas. Isa lang ang nasa isip niya. Okay lang ba siya? Pagdating nila sa sahig kung saan siya tumakbo pababa, nagulat si Karina at ang kanyang mga subordinate. May mga bangkay sa buong hagdan. Ang kanilang sariwang dugo ay nagkulay ng pula sa lupa, at ang mga lalaking nakasuot ng itim ay lahat ay namatay na may kakaibang mga ekspresyon, na parang nakakita sila ng isang bagay na hindi kapani-paniwalang nakakatakot bago sila mamatay. Hindi nakita ni Karina si Justin sa mga taong ito, na nagpaginhawa sa kanya. Itinuro niya sila sa sahig sa itaas, binuksan ang fire exit, tumingin sa loob, at muling nagulat. Sa carpet ng corridor ay may mala bodyguard na mga figure na nakasuot ng itim na nakahandusay sa lupa. Ang mga taong ito ay lahat hawak ang kanilang mga baril hanggang sa kanilang kamatayan, at bawat isa sa kanila ay may butas ng bala sa kanilang mga ulo. Dugo at puting malapot na likido ang umagos mula sa kanila. Sa kanila, mayroon ding isang lalaki na hinding-hindi makakalimutan ni Karina, ito ang lalaking nagtangkang barilin ang kanyang lubid gamit ang isang Desert Eagle. Sa sandaling ito, napahiga din siya sa lupa na walang buhay. Wala rin si Justin dito. Isang paliwanag na lang ang natitira sa isip ni Karina na nakaka-goosebumps. Sa putukan kanina, pinatay talaga ng lalaking iyon ang lahat ng mga taong ito ng mag-isa. Si Karina ay walang paraan upang maunawaan kung paano talaga ito makakamit ng isang tao, dahil halos hinarap niya ang mga ito na walang kamay, ang taglay nila ay mga tunay na bala. Sa wakas, naunawaan ni Karina kung bakit napakaseryoso ng kanyang malihim na kapatid na babae sa pagbabala sa kanya na huwag pukawin ang lalaking ito. Hepe, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng isang subordinate kay Karina, nalilito na sila kung ano ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Bumantong hininga si Karina, pinakalma ang kanyang isip, pagkatapos ay sinabi, kordon sa lugar na ito, magpadala ng mga tao upang agad na linisin ang eksena. Ang nangyari dito ngayon ay confidential. Sasabihin namin sa publiko na ang mga taong ito ay namatay dahil sa infighting. Nataranta ang mga pulis dito, ngunit dahil si Karina ay palaging nagpapakita ng wastong pamumuno at may makapangyarihang background, mataktikan nilang pinili na huwag nang magtanong pa. Pagkatapos ay tinupad nila ang kanyang mga tagubilin. Napatingin si Karina sa koridor na puno ng mga katawan, inisip ang mga mapanganib na eksenang pinagdaanan nila, at bago niya malaman ito, ngumiti siya at sinabi sa sarili, bastos, hindi mo man lang ipinaalam sa akin bago ka umalis, nag-aalala ako para sa wala. Kasabay nito, si Justin na sumakay ng elevator pababa sa isang spa center sa gitna ng gusali ay dinadala sa isang pribadong silid ng boss na nakasuot ng pulang cheongsam at maganda ang figure. Mula nang maging milyonaryo siya, naging casual na rin si Justin sa kanyang mga gastos. Bagamat mag-isa, pinili pa rin niyang mag-book ng double room. Ang dahilan ay dahil ang isang solong silid ay magiging masyadong maliit, habang siya ay hindi komportable sa iba sa paligid. Bagamat tila madali para kay Justin ang labanang iyon dahil ang mga taong iyon ay mga magnanakaw lamang na wala sa pamantayan ng mga espesyal na puwersa, nakapatay na siya ng higit sa 100 tao. Nakaramdam siya ng pagkabalisa, na pagpasyahan niya mas mabuti kung tumawag siya ng isang batang babae para magpamasahe sa kanya. Kung hindi dahil kailangan niyang lumahok sa contract signing mamaya, si Justin ay pupunta na sana kay Roslyn para sa ilang pisikal at speech na interaksyon. Ang sisiw na iyon na higit na nag-trending sa karahasan ay tiyak na gustong makinig sa kanya na magkwento ng kanyang ginawa. Pero bago siya lumabas sa corridor, may isang pamilyar na tao na hamarang. Sa maluwag na silk shirt at black flax na pantalon na mukhang makaluma ngunit mataas ang kalidad, ang pananamit ng lalaking ito ay nagbigay ng impresyon ng isang klasikong Zen icon. May ngiti sa labi, mukha siyang random na lolo.
Ang lalaking lumitaw ay walang iba kundi si Galten na minsan niyang nakilala. Ang taong ito ay ang boss ni Darkwater na kailangang umalis ng maaga sa event dahil kay Deacon. Mr. Gibson, dito ka rin magpamasahe. Mukhang nasa mabuting kalooban ka. Si Galten ay napakabait habang nagsasalita siya ng may malawak na ngiti. Walang balak si Justin na batiin siya. Sa totoo lang, ang presensya niya rito ay halos isang kumpirmasyon na konektado siya sa grupo ng mga tao kanina, ngunit hindi iyon pinansin ni Justin, iyon ay negosyo ng pulis, nandito lang siya para magpamasahe. Mr. Watkins, hindi mo ba kukunin ang mga bangkay? Tanong ni Justin. Tila natarante si Galten sa tanong na ito, mga bangkay. Anong mga bangkay? Oh, ang pagkakamali ko. Ngumiti si Justin at tumalikod para umalis. Hey! Tawag ni Galten kay Justin, at sa walang pakialam na ekspresyon ay sinabi niya, Mr. Gibson, may gusto akong marinig mo. Ano? Lumapit ng kaunti si Galten at sinabing, mag-iwan ng kaunting pahinga sa lahat ng bagay, dapat isipin ng lahat ang kanilang sariling negosyo. Ang mga salita mo na ito ay hindi magkatugma at hindi magkaugnay. Nagkunwari si Justin ng pagkabalisa habang nagsasalita siya. Mabuti naman basta't naiparating ang kahulugan nito. Mahinahong sabi ni Galten. Isang bahagyang ngiti ang ipinakita ni Justin, akala ko masasabi mo ang isang bagay tulad ng pagiging isang aso na walang ingat na tumatama dahil sa desperasyon. Hindi rin imposible iyon. Bahagyang umasim ang ekspresyon ni Galten. Kung gayon, hihintayin kitang sumugod. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Justin at umalis. Isang lalaking nakatayo sa tabi ni Galten na may masamang ekspresyon ay nagtanong, Chairman, hindi alam ng batang iyon ang kanyang lugar at sinira ang ating negosyo. Pinatay pa niya ang aming kliyente at naglakas loob na tretuhin ka ng ganito. Chairman, bakit ayaw mong paalisan ko siya gamit ang baril ko? Kaya mo ba siyang palayasin? Walang ekspresyong tanong ni Galten. Nanatiling tahimik ang lalaki dahil alam niyang hindi niya talaga kaya iyon. Ang binatang ito ay hindi simple, upang harapin siya, dapat itong gawin sa isang iglap. Malungkot na ngumiti si Galten at sinabing, bumaba na tayo, ang mga namatay ay pawang mga hanggal na baboy, at hindi dapat pag-isipan. Dapat makipagtulungan na lang tayo sa investigasyon ng pulisya. Ako, si Galten ay isang negosyanteng sumusunod sa batas. 185. Nang may massage ni Justin ang kanyang dalawang mabahong paa, nagsuot siya ng isang pares ng sariwang medyas, at nang bumalik sa itaas na palapag ng Diwang Tower gamit ang kanyang cotton slippers, natapos na ang collaboration talk ng tatlong partido. Gayunpaman, ang bilang ng mga bodyguard na nakapalibot sa lugar ay hindi bababa sa Nadoval. Malamang, kumalat na sa buong gusali ang insidente ng pamamaril kanina, ngunit dahil sa pagharang ng mga pulis, dito na lamang nila maipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nang makita ni Maria na bumalik si Justin na mukhang magsasaka na may nakabalot na pantalon at tsinelas, naisipan niyang sakalin ito. Sina Mason at Billy ay parehong ngumisi kay Justin. Mr. Gibson, sayang naman at hindi ka nakasali sa mga usapan natin. Kinausap ni Mason si Justin ng magalang sa publiko sa kabila ng katotohanan na si Justin ay isang empleyado lamang ni Yellow. Kumaway si Justin para hindi sumang-ayon, hindi ko maintindihan kahit sumali ako. Natapos na ba ninyong lahat ang mga usapan? Hindi pa ako nakakakain ng hapunan, at gusto ko pa rin itong kainin. Ang pagsasalita sa ganoong casual na paraan sa harap ng lahat ng mga executive na ito ay ginawa ng maraming tao na hinahangaan si Justin. Sa kabutihang palad, walang nakipagtalo sa kanya tungkol dito, at tinawanan lang ito na parang clown. Magiliw na sinabi ni Billy kay Marian, Marian, dahil tapos na tayo sa pag-uusap, paano na tayo pumunta sa final contract signing? Wala akong pakialam, okay lang ba sa iyo iyon, Boss Lee? Tanong ni Marian kay Mason. Nakangiting sabi ni Mason, kanina pa ako handa para dito, haha. Nagpalakpakan ng tatlo, at agad na dinala ng kanilang mga katulong ang mga kontrata na may kasamang lahat ng pag-edit at inilagay ito sa mesa para pirmahan.
Nakangiti at nananabik ang mga tao ng tatlong kumpanya sa likod ng kani-kanilang CEO. Pagkatapos ng lahat, malinaw silang lahat na ang pakikipagtulungang ito ay magdadala ng hindi inaasahang halaga ng kita. Naglabas si Talia ng isang pares ng bagong leather na sapatos mula sa Diyos na nakakaalam kung saan at hinimok si Justin, isuot mo ito. Hindi magandang magtsinelas dito. Babalik tayo sa lalong madaling panahon, bakit mag-abala sa pagpapalit ng sapatos? Walang pakialam na ngumiti si Justin. Itinapon niya ang kanyang sapatos dahil may bahid ito ng dugo. Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata sa kanya, hindi pa ito natatapos, kapag napirmahan na ang kontrata, kailangan pa nating pumunta sa isa pang lugar. Hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin, napakamot si Justin sa kanyang ulo, mayroon pa bang aktibidad na dadaluhan? Nakahain na ang hapunan, pinirmahan na ang kontrata, hindi pa rin tayo matutulog. Sabi ko suotin mo kaya isuot mo na lang, bakit ang dami mong sinasabing basura? Walang pagpipilian si Justin kundi ang masunuring magsuot ng leather na sapatos, at pagkatapos ay tumayo sa likod ni Marian kasama si Talia. Pinirmahan nila ang bawat pahina, at tumagal ng halos 5 minuto para matapos nilang pirmahan ang lahat ng ito. Ang lahat ng mga detalye ay nakumpirma, at ang kontratang ito na nangangailangan ng malaking halaga ng mga pondo ay naging epektibo kaagad. Ngayon, ang mga executive ng tatlong kumpanya ay nakipagkamay sa isa't isa ng may ngiti, maging si Justin ay nakipagkamay at binati ang ilang mga tao na hindi niya kilala, at ang tanging nakilala niya ay ang matabang Vice CEO ni Changlin, si Travis. Nakipagkamay din si Marian kina Mason at Billy, pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi, ayon sa kontrata, ang Yellow International ay maglilipat ng 5 bilyong Zenica currency sa ibinahaging bank account sa Switzerland sa tanghali bukas. Maglilipat din ang Changlin ng 5 bilyon. Kasama ang 2 bilyon at teknolohiya ng Mayon Corporation ni Boss Lee, naniniwala ako na sa kalahating taon, ang produkto na gumagamit ng bagong material na ito ay maaaring ilabas. Natatawang sabi ni Billy. Kumpiyansa na sinabi ni Mason, ang mahusay na suporta mula sa iyong mga kumpanya ay tiyak na makakatulong sa aming produkto na makumplito ng mas mabilis. Kapag nangyari iyon, sa kabila ng pagkakaroon ng pamilya Cole ng Green Laboratory, hindi nila magagawang makipagkompetensya sa aming 12 bilyong pamumuhunan. Kung sino ang unang pumasok sa merkado ang siyang hahawak ng unang hakbang na kalamangan, mangyaring maging panatag at maging handa na umani ng mga gantimpala. Pagkatapos ng sunod-sunod na kasiyahan, ang mga tao ng tatlong kumpanya ay nagpaalam sa isa't isa, at umalis upang maghanda para sa pagsisimula ng proyekto bukas. Bilang host, si Yellow ang huling umalis. Ginabayan ni Talia, dumating si Justin sa underground na paradahan ng kotse, at nakipagkita kay Marian maya-maya. Si Marian ay tila medyo pagod. Maganda siyang naglakad, at ang puting-maputi na balat ay tila halos transparent sa ilalim ng mga ilaw. Nang makitang magkasama sina Justin at Talia, walang pakialam niyang sinabi, sumakay na tayo sa kotse. Talia, magmaneho ka na. Pagkatapos sabihin iyon, sumakay si Marian sa likurang upuan ng sarili niyang sasakyan. Sa ganitong paraan, napilitan si Justin na magpasya kung uupo si Talia ng shotgun, o uupo sa tabi ni Marian. Pinipilit ako nitong babae na ipahayag ang loyalty ko ha. Pakiramdam ni Justin ay walang magawa sa loob, at tumingin kay Talia. Napangiti si Talia sa kanya para ipahayag na wala siyang pakialam. Si Justin ay hindi umimik. Umupo siya sa tabi ni Marian, pagkatapos ay nagtanong, gabi na, saan tayo pupunta kung hindi uuwi? Habang nakabukas ang kanyang mga mata, tila gustong magpahinga ni Marian, sa isa sa aking mga resort. Bakit bigla tayong pupunta sa isang resort nang walang dahilan? Lalong nalito si Justin, lahat ito ay tila kakaiba. Para matulog. Sinabi iyon ni Marian at hindi na nagsalita. 185 hanggang 2. Pinaandar ni Talia ang kotse sa normal na bilis. Bagamat napakakaunting trapiko sa highway, inabot pa rin niya ang 40 minuto upang marating ang resort na tinutukoy ni Marian. Matapos makapasok sa resort, pinangunahan ng sekretarya ni Marian na si Danica, na dumating ng mas maaga ang mga attendant para tanggapin sila. Boss Lysander, Department Head mo?
Naihanda na ang iyong mga silid, maaari kang magpahinga anumang oras. Ang ekspresyon ni Danica ay kasing lamig ng dati, na para bang isa siyang Marian. Tulungan si Justin na mag-ayos ng hapunan, at bigyan din siya ng kwarto. Sabi ni Marian. Tumingin si Danica kay Justin na may bahagyang pagtataka, hindi niya maintindihan kung bakit dumating si Justin, ngunit tumango pa rin siya, sige. Natagpuan ito ni Justin na mas katawa-tawa, kailangang malaman na kahit na tinulungan ni Danica si Marian sa mga opisyal na bagay, hindi siya personal na tinawag para gawin ang lahat. Dahil matagal nang dumating si Danica sa resort na ito, tiyak na hindi siya pumunta dito para lang ayusin ang mga kwarto para sa kanila. Gayunpaman, kahit na nanatiling tahimik si Marian sa paglalakbay, hindi niya nakalimutan na hindi pa ito kumakain. Ipinakita nito na nagmamalasakit siya sa kanya, na nagpasaya kay Justin. Pagkatapos magpahinga ng isang gabi sa malinis at malinis na silid, naglakad-lakad si Justin sa paligid ng resort sa madaling araw. Medyo malayo ang resort mula sa downtown ng Stonegate. Malapit ang isang maliit na nayon na nasa kabilang bahagi ng lawa mula sa resort. May mga maiikling burol na nakapalibot sa resort, na ginawa niyong magandang tanawin at liblib. Ang nakakapagtaka kay Justin ay ang resort ay may napakakaunting sasakyan at walang maraming kwarto. Sa halip na tawagin itong resort, maaari pa itong tawaging bahay bakasyonan, dahil kakaunti ang mga pumapasok na customer kaya nakakaawa. Nang balak ni Justin na bumalik sa kanyang silid, tinawag siya ng isang server mula sa likuran, Mr. Gibson, inimbitahan ka ni Boss Lysander sa almusal. Hindi inaasahan ni Justin na maagang bumangon sina Marian at Talia. Pagdating niya sa dining room, magkaharap na ang dalawang babae na nakaupo, kumakain ng salad at umiinom ng vegetable juice habang may pinag-uusapan. Nang makitang dumating si Justin, tumango lang ang dalawang babae. Kumuha si Justin ng isang plato ng rice noodles, pagkatapos ay hinayla ang isang upuan para maupo sa pagitan nila. Nakangiting tinanong niya, hindi naman talaga kayo pwedeng magbakasyon dito, tama ba? Ikaw ay isang taong bahagi ng mahalagang proyektong ito at gumawa ng mahusay na kontribusyon dito, kaya pinapayagan kitang manood ng isang palabas. Sabi ni Marian. Anong palabas? Alam mo ang pangunahing nilalaman ng pakikipagtulungang ito, tama ba? Tumango si Justin, si Yelo at Changlin ay namumuhunan bawat isa ng 5 bilyon, habang si Mayon ay namumuhunan ng 2 bilyon at ang teknolohiya ng kanilang pasilidad sa pagsasaliksik. Gagamitin ng 3 partido ang isang nakabahaging bank account para bumuo ng bagong material. Ang mga nakatakdang pondo ay hindi dapat gamitin para sa anumang iba pang layunin, at maaari lamang gamitin upang bumuo ng produkto. Kapag ang produkto ay tumama sa merkado, si Yelo ang namamahala sa marketing, at kumukuha ng 65% ng mga kita, habang sina Changlin at Mayon ay kukuha ng 25% at 20% ayon sa pagkakabanggit. Sinulyapan siya ni Maria na may mapurol ng ngiti, 65% ng mga kita, na pribado na sinang-ayunan ni Mayon. Bagamat sobrang curious ako kung paano mo nakamit ang ganoong kinalabasan, masasabi ko pa rin na napakahusay mong nagawa. Mayon or Mason? Ito ba ay itinuturing na isang papuri mula sa isang asawa, o papuri mula sa isang boss sa isang empleyado? Nakangiting tanong ni Justin. May pagkakaiba ba? Sumimangot si Marian, mayroon siyang premonition na gagamitin muli ni Justin ang kanyang malikot na dila. Siyempre may pagkakaiba. Kapag pinupuri ng asawang babae ang asawa ay hinahalikan niya ito, habang binibigyan ng bonus ng amo ang kanilang empleyado. Seryosong sabi ni Justin. Namula si Marian. Nasa tapat niya si Talia at nagsimulang manligaw ang lalaking ito. Napabuntong hininga siya at sinabing, kumain ka na, malapit na dapat si Simon. Hoy, bakit bigla kang nag-iba ng topic? Teka, Simon lang ang sinabi mo. Lalong naguluhan si Justin, bakit kasali rin si Simon?
Bago makapagpatuloy sa pagtatanong si Justin, isang tapat na tawa ang narinig mula sa pasukan ng silid kainan. Haha! Mr. Gibson, kapag may napakagandang palabas na magaganap, tiyak na hindi mawawala ang call na ito. Lumitaw si Simon na nakasuot ng puting suit at pulang kurbata. Mukha siyang gwapong Prince Charming, at sinundan siya ni Harry Ball na ang buhok ay parang pugad ng ibon. Naglakad sila palapit sa tatlo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.